Kaya pagka nakita mo na ang iyong magulang ay nasa ganong sitwasyon, siguro maramdaman mo yung awa eh. Mas gustuhin ko pang mawala na lang siya kaysa habang buhay ko siyang nakikitang naghihirap. Di ba mga kapatid? Panoorin natin ang video sa isang matandang babae. Panoorin po natin. Ayan. Susubuan ng pagkain pagkatapos ni ngumuya man, hirap na siyang ngumuya. Magandang umaga po muli mga kapatid. Darito dumating na naman isang araw ng ating pagkikita-kita. Araw ng Biyernes, kung di ako magkakamali. Papasok tayo sa ika-4 na bahagi ng linggo sa buwan ng Marso. Napakabilis ng paglipas ng panahon. Bukas-bukas lang, Abril na. Tulad ng sinabi ko na parang isang panaginip. Hindi mo namamalayan yung paglipas ng panahon. Hindi ka mukha nung araw na parang napakatagal ng buong maghapon o kaya buong isang taon. Ngayon iba na eh. Kitang-kita na sobrang bilis talaga. Kaya nga binanggit ko doon sa mga dating video ko na parang isang panaginip lang ang pakipamuhay ng tao sa ibabaw ng lupa. Napakaigsi. Kaya ano ang dapat gawin habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupa? Habang taglay natin ang kalakasan, paminsan-minsan ay tumawag din tayo sa Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Siya kasi ang Ama ng kabuuan. Siya ang gumawa at lumalang ng lahat ng nabubuhay sa lupa man o sa kalangitan. Kaya nga ang Ama, siya ang hari. At mayroon ding mga hari. Ang Kristo hari. Ang Espiritu Santo ay mga hari din. Kaya ang Ama, siyang hari ng mga hari. Siya rin ang Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang ating Ama. Kaya ang ating kalagayan bilang isang tao, dahil siya ang gumawa sa atin eh. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Hindi tayo pwede magmalaki. Hindi po tayo pwede magmalaki sa harapan ng Diyos. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Kasi kung magmalaki ka, gagawa ka ng kawalang hiyaan at labag sa paningin ng Diyos, pagdating ng panahon ng paghuhukom, papaano? Kawawa ka. Sa araw ng paghuhukom, wala nang panahon para magbago ka doon eh. Wala nang panahon para mangaral ka ng mga salita ng Diyos sa panahon ng paghuhukom. Wala nang panahon para tubusin mo ang mga nagawang pagkakasala mo sa ibabaw ng lupa noong ikaw ay nabubuhay pa. Wala na eh. Nasa harapan ka na ng hukuman eh. Kaya nga sa aklat ng Apokalipsis mga kapatid, ang sabi, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan. At ang bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa mga nakasulat sa kanilang mga aklat. Lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, mayroong aklat ng buhay na nandyan yan sa itaas. Ang lahat ng kabutihan na iyong ginawa ay matatatak doon. At ang lahat ng kasamaan na iyong ginawa ay matatatak din doon. Kaya pagdating ng panahon ng paghukom, yung aklat na yun ay bubuksan.
Titimbangin ngayon niya kung alin mas mabigat. Makikita doon kung mas marami kang ginawang kasamaan o mas marami kang ginawang kabutihan. Ayan po sa aklat na yan. Makatotohanan ng aklat. At effective ngayon yan. Mula na isilang ka ng ilang bisis sa ibabaw ng lupa, effective yan. Kaya pagdating ng paghukom, yung aklat na yun ang bubuksan, nandun lahat na iyong mga ginawa, nakasulat, nakatatak. Kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Nandun ka mismo, live na nandun ka. Na parang telebisyon na nakikita mo yung sarili. Panonorin lahat yun ng mga sentensyador. Kaya, yan ang sinasabi ko mga kapatid. Ito yung isang kwento na makatotohanang kwento na maaaring hindi mangyayari ngayon sa ibabaw ng lupa, pero mangyayari sa pagdating ng panahon. Gaya ng aking sinabi kanina na napakaiksi lang ng buhay ng tao. Napakaiksi lang eh. Bakit? Binigyan ba ng Diyos ng lubhang napakahaba ang buhay ng tao sa ibabaw ng lupa? Wala. Ano ang sabi niya sa aklat ng Genesis? Ang aking pagka-espiritu, sabi ng Diyos, ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya ay may laman. Sabi niya. Ngunit ang kanyang mga kaarawan, sabi, ay magiging 120 taon. 120 years lang ang buhay ng tao na binigay ng Diyos. Ngayon, kung lumiyon tayo sa ating pinanggalingan, titignan natin sa sitwasyon. Hindi nga umaabot ng 120 years ang buhay ng tao. 80, 85, 90 bihira. 100, napakabihira. Patay ng tao. May nakita ako sa Facebook na babae na 120 years na raw ang edad. Ano nangyari? Nakahiga na lang sa kama. Nakahiga sa kama. At sinusubuan na lang ng anak. Pero buhay siya. Tapos, butot balat na lang na nakahiga. Ngayon tatanungin ko kayo mga kapatid, ano ang magiging silbi ng tao kung ganun ang kalagayan niya? 120 years. Makakagawa pa kaya siya ng mga kalooban ng Diyos? Ng mga kautusan ng Diyos? Hindi na eh. Hindi na nga niya kayang bumangon eh. Hindi na nga niya kayang sumubok para kumain. Hindi na niya kaya magbihis ng kanyang damit. Binibihisan sa ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo. Bilang pagrespeto sa kanya dahil buhay pa siya sa edad na 120 taon. 120 years. Inaalagaan na lang siya. Kung ano ngayon magiging silbi mga kapatid, kayo po ang tatanungin ko. Kaya pagka nakita mo na ang iyong magulang ay nasa ganong sitwasyon, siguro maramdaman mo yung awa eh. Mas gustuhin ko pang mawala na lang siya kaysa habang buhay ko siyang nakikitang naghihirap. Di ba mga kapatid? Panoorin natin ang video sa isang matandang babae. Panoorin po natin. Ayan. Susubuan ng pagkain pagkatapos ningumuya man, hirap na siyang ngumuya. So, paano mga kapatid? Paano na? Kaya nga, nagkakaroon lang ng pakinabang buhay ng tao habang tayo nasa tamang kalakasan pa. Nasa kabataang edad at ang ating mga katunglaman ay walang karamdaman. Magkakaroon siya ng silbi o saysay. Si babaw ng lupa. At saysay din naman sa paningin ng Diyos. Bakit ka mo? Habang nabubuhay ang laman mo, ginamit mo sa kabutihan eh. Ginamit mo sa paggawa ng kabanalan sa harap ng Diyos. Yan mga kapatid, iminumulat ko lang ang ating mga kaisipan, ang ating mga pinid na kaisipan, ang ating mga tulog na kaisipan sa mga bagay-bagay na makatotohanan nangyari sa buhay ng tao. Iminumulat ko lang. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay namumuhay
ng buhay sa material. Pero ang iba niyan, napapalaot na. Napapalaot na, ibig sabihin nakakalimot na. Kasi nakapokus na ang kaisipan sa mga bagay na material. Kaya yan ang nangyayari. Pagpapaalaala na may mga ganong sitwasyon na maaring danasin ng tao. Hanggang dito po lamang mga kapatid, at muli ay bumabati ako ng isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. At sana ay nakadulot ng kaunting aral ang mga salitang ito sa aking mga manunood at sa mga manunood pa sa aking channel. Huwag po rin niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa bawat video na aking ipagkakaloob. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa bawat isa sa inyo.